Ang aming pong pag-aaralan ngayon ay ang pagsunod sa Panginoong Yesukristo at aming kukunin pong teksto ay ang nakasulat sa Mateo 28, 18, 19 at saka 20. Yan. Ang nagbabasa naman po ng Biblia ay si Tatay Ogos. Ito po, inahanap na niya po sa Biblia niya. O yan. Pag nakita nyo po Tatay Ogos, pakibasa na lamang po. Mateo 28, 18, 19, 20. Basahin na. Opo. Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 9. Kaya lumayo kayo, gawin nyo ang alingalagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila ang pangalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Nakita ninyo salita ng Panginoong Yesus yan, ano po? Ang gustong mangyari po ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon, sa kanyang ministry, lahat ng tao maging alagad po niya. Ano po? Ibig sabihin, hindi po alagad ni Yesus sa mga tao. Kaya niya pinagagawa sa kanyang mga apostol na gawing alagad ang mga tao. Alagad po ni Yesus, hindi po alagad ng mga apostol. Tandaan nyo, alagad ni Yesus. Ngayon, kapag ikaw ay alagad ni Yesus, kailangan sundin natin ang salita ni Yesus. Gaya ng sinabi niya sa verse 20. Ang sabi niya sa mga apostol, ang ituturo nila yung salita ni Yesus sa mga tao. At dapat yung salita ni Yesus ay dapat ipasunod ng mga apostol sa mga tao. Kung gusto mo maging tunay na alagad ni Yesus, ang requirement ay sumunod ka sa utos ni Yesus. Bakit po sinabing sumunod kay Yesus? Sapagkat doon po sa verse 18, sinabi ni Yesus ay, Tayo Ogos, yung 18 lang ang basahin mo. Yung verse 18 lang. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Oh, maliwanag po. Yung kapangyarihan ibinigay ng Diyos kay Jesus mula sa langit hanggang dito sa lupa. Oh, tayo po, tagalupa tayo. Dapat lang tayo sumunod kay Jesus sapagkat siya po ay may kapangyarihan sa atin. O, parang gobyerno. Mayroong barangay chairman sa barangay. Yun ang ating susundin sa bawat barangay. Ano po? Kasi sila po yung namumuno sa mga barangay. Pagdating po sa spiritual, ang susundin natin isa lang, ang ating Panginoong Yesukristo. Ngayon, may pangako po siya sa mga masunurin na hindi po matitigas ang ulo. Yung masunurin, ano pangako ni Yesus sa mga masunurin? Tayo Ogos. Basahin mo uli yung 20. Basahin mo muli yung verse 20 lang. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Oh, maliwanag po, ano? Kapag masunurin ka sa Panginoong Yesus, ang sabi ni Yesus, sasamahan kita, sasamahan kanya
hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, dito po sa mga salitang ito, meron po sinasamahan si Jesus. Sino kanyang sasamahan? Yung masunurin sa kanya. Paano naman yung hindi masunurin sa kanya? Hindi niya po sasamahan yon kasi ayaw nila sumunod sa kanya. Ang tawag po ron, kampon ni Satanas. Ano po? Kasi po, si Satanas, hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos. Kumukontra siya. Ano po? Tayo, Gos, basahin mo 8:44 ng 1. Ayan po, no? 1, 8. Simulan mo na sa 43, Tatay Ogos, ha? 43, 44. Ayan po. Hanggang 45. Yan po ang babasahin natin, tatlo. Makikita natin dyan yung ayaw kay Jesus. Ano po? Sadyang may mga taong hindi po talaga gusto kay Jesus. Ayan, babasahin po ni Tatay Ogos. 1, 8, 43, 44, 45. Masay, Po. hindi nyo maunawaan ang sinasabi ko. Hindi ba ito dahil sa ayaw inyong tanggapin ang tinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama at ang gusto niyo gawin ay kung anong gusto niyo. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumalig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling. At siya'y ang ama ng kasinungaling. Ay niyo maniwala sa akin sapagkat ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sino sa inyo? At tama na. Opo, gandun lang po. Yan. Nakita nyo naman po, sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap, mga hanak kayo ng dyablo. Oh. Yung ayaw po kay Yesus, ang tawag ni Yesus, anak ng dyablo o anak ni Satanas. Sino itong mga anak ni Satanas o anak ng dyablo? Ito po yung ayaw tumanggap, maniwala sa turo at aral ng ating Panginoong Yesukristo. Sabi ni Jesus, totoo ang sinasabi ko. Pero ayaw niyong maniwala. Yan. Kaya ang sabi ni Jesus, mga anak kayo ng dyablo. Medyo masakit po yun, na matawagan ka ng tatay mo si Satanas at ikaw naman ay anak ni Satanas. Ito po tao ito. Sa ngayon po, sa ating mundong kinagagalawan ngayon, meron din pong ganyan na hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesukristo. Pero ang gustong mangyari ni Jesus, wala naman ang gusto po ni Jesus, maging alagad tayo. Kasi po, pag masunurin tayo at alagad tayo ni Jesus, sasamahan tayo hanggang katapusan ng panahon. Ngayon, kaibigan, kung tatanungin kita ngayon, kapag dumating ang kamatayan ng buhay mo, anong pipilihin mo? Papunta ka langit o papunta ka ng impyerno?
Kasi dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Langit o apoy ng impyerno. Siyempre, kung alagad ka ni Jesus, meron kang pupuntahan pagkamatay mo dito sa lupa. O tayo, Gos, basahin mo naman. 1:14. Makikita natin dyan kung sino ang sasama sa iyo hanggang langit. 14. Opo, 1:14, 6. Sa 6 lang po. Sasabihin ng Panginoong Yesus, sino ang magdadala sa iyo sa langit kung alagad ka? Ano? Mamaya babasahin naman natin kung saan kanya itatapon kung hindi ka susunod sa kanya. Ano po? Ayan. Basahin. Opo. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Aba kundi sa pamagitan ko. Ayun, maliwanag ano po? Walang makakapunta sa Ama. Sabi ni Jesus, ang Ama tinutukoy niya po ang kanyang Ama na nasa langit. Yung panalangin Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka. Yun. Walang makakapunta sa Ama sa langit. Oh. Sino lang ang magdadala? Ang sabi ni Jesus, ako ang dahan, katotohanan at ang buhay. Oh, maliwanag po ano. Kaya kapag alagad ka ni Jesus, sigurado kasama ka doon sa dadali niya sa langit. Pero kapag ayaw mo kay Jesus, ito muna, habang nandito ka sa lupa, ito magiging ano mo, kumbaga kapalaran mo, pag ayaw mo kay Jesus. Tayo, Gos, 1:3:36, pagibasa po. Ito naman yung mga ayaw kay Jesus, 1:3. 36. Hanggat nandito pa sila sa lupa, ito na po ang kanilang kalagayan. Ano? 1:3:36. Ang sabi ng Panginoong Yesukristo. O, sige po, pagibasa po, Tatay Ogos. 1:36. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggang. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ng puot ng Diyos. Ayan. Hanggat nandito po sa ibabaw ng lupa, lahat ng tao ayaw kay Jesus. Maliwanag ang sabi ng kasulatan, ang puhot ng Diyos ay nasa inyo. Oh. Ang kinapupuhutan pala ng Diyos ay yung mga taong ayaw sumunod kay Jesus. Napupuhot po ang Diyos sa inyo, kaibigan. Pero kapag sumusunod ka kay Jesus, hindi mapupuhot sa iyo ang Diyos. Ano? Tatahan pa ang Diyos sa iyo. Ano po? Kung dumating naman po yung kamatayan, ano po? Tandaan niyo po, kasi lahat ng tao mamamatay. Pag dumating yung ganong kalagayan, meron din sinabi si Jesus pagdating ng kamatayan. 1:5:27, 28, 29. Pakibasa po, Tatay Ogos. Kapilito 5. 1:5, 26, 27, 28, 29. Yan. Tayo po, nabubuhay tayo. Ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. Ano po? Merong kumakain, bigla na lang nabubuwal. Merong nag-exercise, biglang nabubuwal. Merong nanonood ng TV,
Yung TV umaandar, yung palang tao inatake na pala. Hindi ka nakikinig, ha? Yan. Kaya yung katok ng kamatayan, wala pong nakakahalam yan. Kahit anong galing mo pa, kahit anong talino mo pa, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Once na namatay ka na, heto, babasahin po ni Tatay Yogos sa 1:5, 26. 26, 27, 28, 29. Malalaman po natin dito ang magiging sitwasyon kapag ang tao po ay nalagutan ng hininga. O yan, Tayo Babasahin Gos. po, ah. Opo, sige Tatay Gos, Kung pakibasa mo. paano ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, ngayon din naman sa anak na binigyan niya ang ganong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan matol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag niyo itong pagtaghan. Sapagkat darating ng oras, narinig ang mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggang. Sa lahat ang gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparsahan. Kita nyo po, napakaliwanag, ano po. Yung patay, babangon. Akala nyo po, pag patay na kayo, hindi na kayo babangon. Babangon pa kayo. Kahit nakabahon na po kayo sa ilalim ng lupa, 6 feet below. Darating ang araw, babangon ka, kaibigan. Ngayon, pag sumunod ka, ayan, sinabi ni Jesus saan ka pupunta. Pag hindi ka sumunod, sinabi rin ni Jesus saan ka pupunta. O ano po? O gusto nyo bang makita kung saan ka pupunta? Ulitin mo tayo, Gos, yung 29. Sa 29 lang, ayan, ang magiging... At sila'y babangon lahat ng gumagawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggang. At lahat ng gumagawa ng masama ay babangon patungo sa kaparusahan. Kita nyo po? Alin yung buhay na walang hanggan? Di yung sumunod. Yung hindi sumunod. Di yung kaparusahan. Isipin mo, nakabahong ka na sa lupa. Hindi mo alam, babahong ka pa pala para pupunta ka sa destinasyon mo. Kung langit ka o impyerno ka. Kaya hanggat nandito ka po sa lupa, eto kaibigan, sinasabi ko lang sa iyo. Kung abala ka man, di kita pinakikialaman. Halimbawa, naghahanap buhay ka, bumubuhay ka ng pamilya, okay yan. Dapat buhayin mo yung pamilya mo kasi di pamilyado ka na. Pero maliwanag naman ang salita ng Panginoong Yesus bilang tao. Bilang tao. Pakinggan niyo po ang salita mismo ng ating Panginoong Yesus. Mateo 4:4. O tayo, Gos, Mateo 4:4. Ano ba ang pinahayag dyan ng ating Panginoong Yesukristo? Tungkol sa Mateo 4:4. Alam mo kung ano mo tayo kung saan kailangan tumibigil na niya. Ano ba yun? Ayun eh. Ano yun? Itigyawan. Itigyawan yun. Uy, hindi ka. Bog. Hindi ka. Ano? Babasahin. Opo, pakibasa mo, Tatay Ogos, Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Ayun po, ano? Yun po. Yung tinapay pagkain po yun.
Dinidescribe ni Jesus na pagkain nyo na araw-araw. Almusal, tanghalian, hapunan. Kakain tayo para lumakas ang ating katawan. Kasi kapag hindi tayo kumakain, baka mamatay po tayo sa gutom. O hindi kayo makausap ng matino ng inyong mga kasama sa bahay. Para kayong mga tinamahan ng kabaliwan. Pero, ang sabi ni Jesus, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay o sa pagkain na araw-araw. Dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Oh. Kita nyo po, kung meron man po kayong hanap buhay, hindi ko po kayo pakikialaman. Pero hindi po kayo pwedeng mabuhay na naghahanap buhay lang kayo na naghahanap buhay. Anong rason bakit kayo naghahanap buhay? Hindi mo ba para buhay ng inyong pamilya? Paano mo bubuhay ng pamilya mo? Di maghanap buhay ka. Bumili ka ng pagkain para sa pamilya mo. Pero kung puro pagkain lang po kayo, itinatay lang ninyo yan. Pagkatapos nagugutom na naman kayo. Kumusta naman yung spiritual na kalagayan mo, kaibigan? Tayo po, may physical tayo. Yung nakikita nyo sa akin, nakikita nyo kung kani-kanino. Physical yan. Pero yung nasa loob natin, hindi natin nakikita yan. Yun yung spiritual. Po, kaya kailangan meron po kayong spiritual food. Ano yung spiritual food mo? Kaibigan, ay walang iba ang salita ng Panginoong Yesus. 1:63. Yan. Diyan pinaliwanag ng Panginoong Yesus na yung kanyang salita ay pagkain ng spiritual. Okay? Tayo, Gos, pagibasa po. 1:63. Diyan po maliwanag na binanggit ng Panginoong Yesukristo, ano? Ang tungkol sa pagkain, pangkaluluwa o spiritual. Ayan, hinahanap po ni Tatay Ogos yung 1:63. Siya po ang aking tagabasa. Kung makikita niyo po, sa edad na 79, wala pa salamin yan, ha? Basahin. Opo. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Oh, kita nyo po, napakaliwanag. Sabi ni Jesus, ano daw po yung kanyang salita? Spiritual food. Ayan. Kaya hindi lamang na once ka lang makinig, kaibigan, kailangan madalas kang nakikinig. O, bibigyan ko yung halimbawa. Yung itak. Pagkatapos yung ginamit, anong gagawin mo? Aasahin mo ba o hindi? Aasahin mo. O, pag nagpunta po kayo sa palengke, bumili kayo ng karne ng baboy o manok. Hindi po ba inaasa nila yung kanilang mga itak? Ano po? Kapag inaasa nila, lalong tumatalim. Yung pakikinig na salita ng Diyos para lalo kang lumago sa pananampalataya. Yan ang purpose ng Bible study. Para palaguin po ng palaguin yung inyong pananampalataya. O isang halimbawa pa. Kapag nagtanim ka ng halaman, anong gagawin mo para lumaki yan? Yan, sa sagot ni Tatay Ogos, didiligan. Ano pa, Tatay Ogos? Sige nga. Ano pa lalagay mo sa halaman para lumaki o tumaba, mamunga ng gusto? Yung mga dumi ng ayusin. Ayan. Yung mga... ng pampataba. Yan. Pampataba. Dahil kung hindi mo bibigyan ng pampataba yan, hindi gaganda yung kan mo. Muntit mo talaga. Yan po, nagtatanim po siya. O, tingnan nyo po yung mga tanim niya. Yan, nakikita nyo po yung halaman na yun. O. Siya po nagtatanim dyan. Meron po siya doon, naggagawa siya ng fertilizer, parang bulkan na susunog.
Yung mga daon sinusunog niya. Fertilizer nga yun. ganyan, yung plastic, kundi daon. Oo, daon. Daon ng kaya mas magkakumpay yung katawan mo. Ako nga, nakita niyo ito? Magsasaka. Ayan, galing po ako sa probinsya, nagsasaka din ako. Ayun, tingin ko, talagang yung isang hektarya, maabot ng yung 120 kaban. Ngayon nung umalis ako, wala na, kaya unti na lang. Maabot ng pababa. Nakikita nyo ngayon yung mga buhay natin ngayon. Maganda ang po natin sa pagsunod natin pagkikinig, sa ating gawain natin pagsunod. Yan, ang naging sigla natin. Okay. Maliwanag ano po. Didiligin, sabi ni Tatay Ogos, at saka lalagyan ng pataba, fertilizer. Totoo yung sinabi niya, magsasaka siya. Yung 1 hektarya, pag maganda ang tanim ng palay, kumpleto tubig, fertilizer, 120 kabans ang kukuha mo dyan. O igit pa. Totoo po yun. Pero pag hindi mo inalagaan yung palay, hindi mo makukuha yung 120 kabans. Ibig sabihin, matalo ka sa puhunan. Yung halaman, nilalagyan ng tugo, nilalagyan ng fertilizer para lumaki, magbunga ng maganda. Ganyan din po ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Dapat lang continuous po ang pagkikinig natin para yung ating pananampalataya ay madiligan ng salita ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng Biblia, yung salita ng Panginoon ay pagkain. Ano po? Sabi pa ng Panginoong Yesus, wag lang tayo mabuhay sa pagkain, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Lagi niyo pong tatandahan yan. Kaya kung tunay kang alagad ni Yesus, dapat nabubuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Ikaw lang ang makakasagot na nakalagay niyang kaibigan. Ikaw ba ay tunay na alagad? O baka naman peki kang alagad? Kung peki kang alagad, sana maging tunay kang alagad. Ano lang ang gagawin mo? Makinig ka sa Panginoong Yesukristo. Ngayon ang tanong, paano ka makikinig? Baka sabihin mo sa akin, brother, si Jesus nasa langit na, paano ko siya pakikinggan? May solusyon dyan. Ano man problema, may solusyon. Tayo, Gos. Roma 10:17 ayon kay San Pablo. Yan. Ayan po yung solusyon. 10:17 ng Roma. Paano ka makikinig? Ayan. Babasahin po. Di ako na marunong magsimula, natuto ako. Yan. Okay. Sinasabi ni Tatay Ogos, natuto daw siya sa akin. Praise the Lord. Buti naman, ano po? Opo, laki ng pera din. Kahit na kung di ka sumunod sa mga content, kagaya ng pasara, ng tag, buting. Ang ganda basahin nyo gabi-gabi. Isang 7. Basahin pa. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan. Napakaliwanag, ano? Anong sabi? Makinig ka lang, kaibigan. Makinig ka? Yung binabasa sa Biblia,
Huwag nyo pong pilipitin. Kasi maliwanag nang nakasulat sa Biblia, kaya hindi na dapat pilipitin o ipaliwanag. Ayan po, napakaliwanag oh. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Anong sabi ni Pablo? Makinig ka lang. Oh, mahirap pa bubang intindihin nyo? Sa iyong pakikinig, magkakaroon ka ng pananampalataya. At yung pananampalataya, yung mong yon, patuloy ka nakikinig, yun po yung pinalalago mo, kaibigan. Yun ang pinalalaki mo, yung pananampalataya mo. Ano po? Kasi po, mahalaga po na lumago po tayo sa pananampalataya sa Panginoong Yesukristo. Kasi po, si Yesus ay pinadala ng Diyos upang iligtas tayo. At hindi lang po tayo iligtas, ang sabi ng Diyos, kung meron kang pakikinggan, walang iba kundi yung kanyang anak na si Yesus. Oh. Si Jesus, ang sabi ng Diyos, sinuutusan tayo. Makinig tayo sa kanyang anak. Oh, tayo Gos. Mateo 17. Yan po, panguli. Yan. 17. Una hanggang Mateo 17, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Dito po tayo inuobliga ng Diyos. Kung totoo kang alagad, kaibigan, ito sabi ng Diyos, makinig ka sa kanyang anak. Yan. Hanggang 5 ba po yun? Opo. Mateo 1, 2, 3, 4, 5. Mateo 17. Opo. Bago. Babasahin ba? Oh, sige. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama si Jesus, si Pedro, at ang kapatid na si Santiago at Juan, at sila'y umakyat isang mataas na bundok. Abang sila'y naroon, nakita nila nagbagong ang anyo si Jesus. Nagliwanag at parang liwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputihan ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moses at Elias at nang nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto niyo, magtatayo ako ng tolda, kahit 3 tolda. Isa sa inyo ay isa kay Moses at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa ni Pedro, nilimliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Nakita niyo po, ano? Sabi ng Diyos, kung tunay kang alagad, kaibigan, wala kang ibang pagkikinggan kundi ang anak ng Diyos, si Jesus. Kapag sumunod ka kay Jesus, sasayo ang Diyos. Tatanggapin ka niya sa inyong kaharian. Pero kapag hindi ka sumunod kay Jesus, ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos. Yun yung binasa kanina ni Tatay Yogos.
ang ayaw sumunod kay Jesus, ang sabi niya, mananatili ang puhot ng Diyos sa kanya. Yun ang mga kinapupuhutan ng Diyos, yung mga taong ayaw sumunod sa kanya. Sinabi ni Jesus, ito ang minamahal kong anak na kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Oh, utos po yan. Ang nagsasalita ang Diyos sa langit. At ang kausap niya po, si Pedro, si Juan, at si Santiago. No po, sila po yung mga tunay na halagad ni Jesus. Kaya kung tunay kang halagad, kaibigan, ano pa ang dapat mong gawin? Makinig at sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus, siyang magdadala sa langit. Binasa ni Tatay Ogos, 1:14-6. Oh. Kapag hindi ka sumunod kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Doon kayo sa impyerno, mga isinumpa kayo. At kasama nyo diyon si Satanas na tatay niyo. Oh, ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, tatanungin kita, saan mo gusto pagkamatay mo? Sinabi rin doon sa Biblia, Juan 5:29, yung patay babangon. Akala nyo po pagpatay nyo, hindi na kayo babangon? Kahit ilang taon po kayo nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung namatay kayo, ang kinamatay nyo, sumabog yung lupa at nadurog kayo. Wala na natagpuan sa inyo. Pagdating ng Judgment Day, muli kang mabubuo at babangon ka. Kung saan napunta yung mga bahagi ng iyong laman, muling magsama-sama yan. Pag kinain kayo ng isda sa dagat, liluluwa lahat ng dagat yan. Wala pong makakaligtas. Ano? Walang makakaligtas pagdating ng araw ng paghuhukom ng Diyos. Kaibigan, hindi po kami nananakot o hindi po ako nananakot sa inyo. Nagbabasa po ako ng Biblia. Ang salita ng Diyos, sadyang masakit po. Pero kung susunod ka, napakasarap naman basahin niya. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan na nanonood ng aking munting video, ang akin pong kahilingan sa iyo, i-share mo sa ibang tao. Malay mo, yung makapanood nito, ay mabuksan ang kanilang mga isip sa nagdidilim na kanilang kaisipan. Salamat po sa inyo. God bless us all. God is good. All the time. All the time. Good. Amen. Ibig sabihin, nakikinig sila. Kaya sila nakakasagot. Ano po? O ikaw kaibigan, ang sagot mo, amen ba? Siyempre, amen naman. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. God bless us all. Nandito po tayo sa Paradise Site sa Tondo, Manila. Balot po, Tondo, Manila.